dapat ang publiko marunong tumingin sa credibility. Paano nga matututunan ng publiko yan? Bagsak na nga ang kalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas. Nakita ninyo. Si Mocha Uson nga dinala yung Mayon sa Naga Di ba? Nilipat niya Ang dami na niyang kapalpakan yung mga textbook, di ba? Meron pa akong natunghayan sa balita na yung ginagamit nila pati panlalait nakalagay sa sa mga textbook. Yung panlalait sa tao. Sipin mo yun ang itinuturo sa paaralan. Pagkatapos dito sa pag-aaral na ginawa, study na ginawa, grade 4 bagsak sa mathematics. Sa buong mundo pare-parehong grade 4. Ang Pilipinas, pinakakulelat. Mga kaibigan, pagdating sa mathematics at yung science. Noon ano ba yung study noon? Tinanong ang mga Pilipino, mangmang. Pagdating sa sa mga dapat na sa politika, mangmang. Kasi pangahas lang yung hindi mangmang dati yung Pilipino sa politika. Kapanahonan ng mga dating presidente, di ba? Noon nga wala pang ganong mass media noon pero magtataka ka, nakakaabot sa buong Pilipinas ang balita. Kapag ka ang mga politiko ang mga kandidato tumindig sa Plaza Miranda, diyan sa Quiapo. Mga kaibigan, yan ang very symbolic yung Quiapo nung araw, yung Plaza Miranda, na nung panahon ng bago mag-martial law, pinasabugan, di ba? Yung Plaza Miranda bombing. Pero bago yun, yan talaga ang lugar, dako, na magtutuos sa debate ang mga politiko. Diyan ka hahamunin ng debate sapagkat kapag diyan ka nagsalita, parang daig mo pa nagsalita sa radyo. Buong Pilipinas, makakarating ang pinag-usapan. Ang resulta ng paghaharap. Noong mga panahon na sila Lacson tumitindig dyan, di ba? Yung mayor ng Maynila. Mga presidente, dyan sila tumitindig. Mataas ang pagkilala ng mga tao. Ang mga tao noon pumupunta. Sipin mo yan. Mamamasahe o maglalakad para makapakinig lang dun sa sasabihin ng mga kandidato at ng mga politiko. Mga kaibigan. Diyan ka didi pa sa Plaza Miranda. Wala na Ngayon, kahit sino na yan, basta may pera, may pambayad, interviewin ka. Ito, hindi nyo ba napapansin ng mga kagaguhan dito? Pinasara yung ABS-CBN. Pagkatapos, doon din sila nagpapa-interview. Di ba? Pansinin ninyo yon. Di ba mga gago yan? Kasi ang media rito, wala na rin yung dating pagkakaisa sa media na inabot ko nung tayo'y nagsisimula. Kanya-kanyang yabang ngayon. Puro hambog, puro dilihensya naman. Puro pera. Mga kaibigan. Kaya nakita ninyo kahit walang kabuluhan ang sasabihin ng isang senador, lumalabas sa periodiko. Lumalabas sa telebisyon. Bakit? Kargado Envelope mental Yan ang kalakaran ngayon. Tanggapin, paniwalaan ninyo sa hindi.
Kaya ang tao, hindi na ngayon alam kung ano yung credibility na tinatawag, kung sino yung credible o kung sino yung Incredible Hulk. Ha? Mga kaibigan. Oh. Dapat umpisa pa lang, halimbawa, nakita mo sa katulad nitong pinag-uusapan sa kaso ni Justice Leonen. Ang pinakapunto rito, sa totoo lang, alam nyo kung ano? Credibility. Question of credibility nung mga naghain ng complaint at saka yung nag-endorse. Kaya ang pamagat nito, connect the dots. Ha? Mga kaibigan, pag dugtong-dugtongin mo, malalaman mo ngayon kung kanino, kung sino yung sinasabing sino ang makikinabang. Hindi ba? Dito, sa ginagawa nilang ito, mga kaibigan. Makikinabang si Digong nyo, tsaka si Bongbong Marcos, di ba? Bakit? Ang balak nila, patalsikin yan si Leonen sapagkat siya ang may hawak nung protesta. Inaakusahan nga nila ito Ang tagal daw magdesisyon dun sa HRET. Bukod doon sa Presidential Electoral Tribunal, meron pang tribunal para sa mga mambabatas. Yun yung House of Representatives Electoral Tribunal. Ang tagal din daw dinesisyonan, magdesisyon sa mga kaso. Yung pala, 3 ang hawak na kaso ni Leonen. Yung 2 decided na. Tapos, yun daw isa kaso nung si Kimbo ng Marikina. Sabi ni Justice Carpio, hindi naman si Kimbo hindi naman kay Leonen yung Kimbo At saka si Leonen, na-appoint lang dyan sa HRET, hindi totoong matagal magdesisyon sa kaso sapagkat na-appoint siya 2019, last year. At 2 na kaagad yung nadesisyonan niyang kaso. At bukod doon, walang sinasabi sa rules, sa tuntuning sinusunod kung kailan ka dapat magdesisyon o gaano katagal mo lang dapat desisyonan ng kaso. Walang ganun. Mga kaibigan, yun ang sabi. Di palso, di ba? Dispalinghado. Makikita ninyo ang pagbaluktot, mga kaibigan. Kaya natin ito pinagtsatsaga ang itampok dito sa programa natin. Walang magtatampok nito Ha? Mabigat ang kalaban ni Leonen, hindi yung kaso Ang mabigat na kalaban niya, yung paninira at yung malaking sabuatan sa likod ng impeachment case na yan. Na pwedeng tarantaduhin ng mga congressman yan. Nagawa nga nila sa ABS-CBN yan Nagawa nga kay Sereno yan Dito pa kay kay Justice Leonen, di ba? Kaya natin ito pinagpapauna para alam na ng publiko. Kahit papano kung ilan ang marating nitong programa natin, alam nyo na, hindi na kayo dapat magtaka. At alam na ninyo ang dahilan kung bakit ginagawa yan nang walang basihan. Totoo sinasabi nila. Ang impeachment ay tanging ang Kamara lamang at ang Senado ang impeachment sa Kamara yan. Ngayon, yung paglilitis niyan doon sa Senado. Yung impeachment, tama yun sa Kongreso. Tama nga. Kung may basihan. Hindi basta-bastang mag-file ka ng impeachment. Mag-ano na kayo? Bubuo na kayo ng proseso para yung tao impeach nyo?
Di ba? Gagawa na kayo ng articles of impeachment. Katarantaduhan yun. Di ba? May mga nagpapile. Binabasura kagad. Walang nag-e-endorse na congressman nung panahon ni Gloria. Ginagawa naman ni Oliver Lozano, uunahan. Every year yan, nagpapile. Pag may pumutok na issue, takbo na yan sa Congress. Impeach si Gloria Macapagal-Arroyo. Pero bata siya ni Gloria. Ba't siya nagpapa-impeach? Para mawalang bisa ang sino mang magtatangka na maghain ng totoong impeachment complaint labang kay Gloria, sapagkat ayon sa tuntunin ng Kongreso, sa loob ng isang taon, isang beses ka lang pwede mag-file ng impeachment sa isang tao. O, sa presidente, halimbawa. O, di ba? Pag hindi ka umubra ngayon, next year, abangan mo. Kaya si Lozano, mabilis pa sa alas 4 yan. Ha? Magpapile ka agad ng impeachment yan. Bakit? Kasi baka may mag-file eh. Pag may nag-file, baliwala na yun. Oh. Tapos later on, wala nang nagpapile, tsaka i-dismiss yung pinail ni Oliver Lozano. Ganyan po eh. Ngayon, puro bagsak. Kaya bagsak ang edukasyon sa Pilipinas. Kitang-kita naman yan sa social media. Ha? At tayo nga, nagkatotoo, naglabas na raw ng para sa taong ito, yung YouTube, Google. Nilabas nila yung kung sino yung mga popular sa iba't ibang larangan sa social media. Pilipinas ang pinaka malaking panahon ang inuubos sa social media. Hindi naman natututo. Ha? Yun ang nakapagtataka. Bakit? Kasi puro ang nababasa, puro fake news. Ha? Mga kaibigan, yun ang masaklap. Kaya sabi ni Gatchalian, itong senador, Gatchalian ang apelyido, may senador palang ganun, Gatchalian, has found the latest report on Filipino learners ranking low in another global assessment so depressing. Mga kaibigan, this is a major crisis. Hindi, yan nga gusto ng mga politiko dito sa bansa eh. Ang gusto nga niya, huwag na makapag-aral yung mga tao eh. Di ba? Kung mag-aral man kayo, kaya nga nilagay si Briones eh, para maging bobo ang mga estudyante. Di ba? Pagka bobo estudyante, hindi maiintindihan ang pinagagawa nila. Di ba? Mawawala ng lakas ang mamamayan. Mga kaibigan, kapag bagsak ang edukasyon, ang kalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas, magiging mahina ang mamamayan. Kaya madali nilang matatakot, madali nilang mapaglalaruan at mapasusunod sa kanilang gustong gawin. Mga kaibigan, ano po? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito isipin ninyo, 28 ang deputy speakers sa House of Representatives,
mga kaibigan. At ano ho ito? Dinipensa raw ang desisyon. Kahapon ni Speaker Velasco na magtalaga ng mas maraming deputy speakers at palitan yung 22 appointed ng kanyang pinalitan na si Alan Caldero Cayetano. We have Imperial Manila always. And so therefore, Speaker Lord deems it necessary to make sure mga buhong. Ba't di nyo pa ginawang 300 ang deputy speaker? Sipin mo ang kwarta ng taong bayan, no? Pag sinabi mo deputy speaker ka, yun ang ayaw nila sabihin dito eh. Ang laki ng budget mo. Opisina pa lang yun, ha? Doon pa lang sa titulo na yun. Gaano nakalaki ang budget mo. Kasi bawat committee, iba-budget niyan. Baka kala nyo, ang sweldo ng congressman eh. O congressman ka, buwan-buwan, may sweldo kang congressman. Hindi, di ba? Binulgar nga ni Miriam yan eh. Pati senador eh. Kaya yung mga, may mga district office pa yan. Lahat ng staff niyan, kasama sa babayaran ng taong bayan yun. Pasweldo, may kickback pa yung congressman doon. Di ba? Kung di niya gustong ubusin yung budget para sa staff niya, bubulsa niya yung pera, kukuha lang ng ilang tao yan. Di ba? Pati driver niyan, ipe-payroll niyan. Pati aso kung pwede, ipe-payroll niyan. Tapos may mga committees, di ba? Pag naging committee chairman ka, iba-budget mo. Iba pa yun. Sipin mo yan. Deputy Speaker, iba pa yun. Mga kaibigan, nagmalaki pa itong mga walang yang ito eh. Puro kwan yan eh. Puro dilihencia lahat yan eh, mga kaibigan. Saka nakakita ng inimbento lang kasi ni Alan Peter Cayetano yan eh. Yung mga deputy, sangkatutak na deputy speaker, dati isa lang yan eh. Mga kaibigan eh. Bakit? Ganyan talaga pagka gumagawa ka ng masama ang nakaupo sa gobyerno. Kailangan mong makipagkamutan ng likod, di ba? Doon sa mga handang magpatuta, di ba? Handang dumila sa tumbong. Yan ang totoo niyan, mga kaibigan. Ito, basahin natin sandali ito. Itong, itong sinasabi hong sa study, ito yung binanggit natin kanina. Mayors traded drug killings for political support. Ayon sa says US study. Sipin ninyo yan. Yan pala mga mayor, nakipagsabuatan yan, yung mga, lalo na yung mga outsider mayor, mga kaibigan, para kapalit ng makakuha ng suporta sa nakaupong administrasyon. Ayon ito sa ginawang study, mga kaibigan. Ito na, makikita ninyo, binubulgar na lahat eh. Masusing pag-aaral ang ginawa rito. Huwag niyo sabihin walang basihan nito. Alam ba ninyo kung ano ang pinagbasihan dito? Report ng Philippine National Police. Ibinase ang findings dito sa records mismo ng Philippine National Police. Yung criminal na mga pangyayari dito, crime dito po sa bansa natin. It seems President Rodrigo Duterte's brutal war on drugs not only incited
Hindi lamang daw ito humakot ng libu-libong extrajudicial killing, but also serve as political leverage. Oh, mga kaibigan, for outsider mayors seeking to curry favor with his administration. Oh, yung mga outsider mayors, ibig sabihin, nung una, hindi namang kapartido. An upcoming US study reveals that independent and minority mayors, outsiders like Duterte when he was mayor of Davao, implemented the drug war more aggressively than those from established political parties to win electoral support. Yan pala nangyari dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Mas naging agresibo ang drug war doon sa mga nasasakupan ng yung mga outsiders, yung mga outsiders. The study, Deadly Populism, How Local Political Outsiders Drive Duterte's War on Drugs in the Philippines, shows that outsider-led municipalities recorded 40% more anti-drug police anti-drug police incidents and 60% more police-related killings than their insider counterparts in a costly bid to signal their loyalty to the administration. Yun yung madalas natin sinasabi, di ba? Yung hindi naman kasama pero para mapadikit sila, ganun lalo na kung yung nakadikit na. Yung gustong dumikit para makakuha ng pabor, magpapakita ng katapatan. Di ba? Kaya talo pa yung mga nagpakahirap eh. Ganun lagi sa politika eh. Papasok at papasok yung mga balimbing. Di ba? Yung mga balimbing ang magpapakita. Pero nakita ninyo, mas naging malupit ang agresibo ang kampanya ng droga doon sa mga outsider. Kasi ginamit nila yon, pinapapatay yung mga constituent nila, yun ang ibig sabihin dito, mga kaibigan, para makita nilang cooperative sila, nagsisip-sip sila, at handa silang dumila sa tumbong para paboran sila. Di ba? Kung sila may drugs, di ganun din, di ba? Sila may drugs, magpapapatay sila ng taon ng mga mamamayan nila sa kanilang municipality. Kasi para hindi sila galawin, di ba? Para hindi sila isama sa kampanya laban sa droga. Yun ang nangyari pala rito. Mahaba ho ito eh, mga kaibigan eh. Sabi ho dito, to prove this, para patunayan ito, political scientists Nico Rabanilla, Renard Sexton, and Dotan Haim poured over 1 million police records. Ayan. Ito, kinuha nila yung million police records. Libro kasi ito eh. Lalabas itong itong study na ito next year, mga kaibigan. Isipin ninyo, nag-gather sila ng million police records. Isipin mo, million yung records. And news reports through bantay krimen of the Philippine National Police. Record ng Philippine National Police ang pinagbasihan. And the Armed Conflict Location and Event Data Project databases, as well as public procurement and 2016 to 2019 election data. Pati eleksyon,
pinag-aralan nila yung koneksyon nitong human rights violation dito sa Pilipinas. Rebanilla, Sexton, and Haim are all assistant professors in the University of California. Ito yung mga gumawa. Mga professor pala ito. San Diego School of Global Policy and Strategy, Emory University and Florida State University, respectively. 3 universidad, 3 rin sila. Kinonsolidate nila ang pag-aaral. Their findings showed higher drug-related crimes in outsider-led municipalities and that outsider incumbent mayors, most of whom had shifted to the president's PDP Laban Party by 2019. Nagsilipatan. Itong mga matataasang drug related crimes sa kanilang lugar, lumipat sa PDP Laban. Mga kaibigan, by 2019, noong 2019, performed better in the midterm elections by 5 percentage points than establishment incumbent mayors. Lumamang pa sila sa eleksyon kumpara dun sa mga establisadong kakampi ni Duterte. It was a reversal of electoral trends in previous midterms where outsiders performed less than insider incumbents. By falling in step with Mr. Duterte's signature policy, the outsiders were able to gain electoral support from his network, concluded the researchers who spoke with the Inquirer on Monday. Ayan po, mga kaibigan. Napakahaba ho nitong, pero isinasuggest ko sa inyo, basahin ninyo. Magbasa-basa kayo ng mga totoong balita. At ito, hindi lang basta balita ito. Ito'y sinaliksik ito. Pinaghirapan po ito. Mga propesor ang sumulat nito ng 3 magkakahiwa-hiwalay na universidad sa Estados Unidos. Ganyan ang pagbasa ng balita para matuto tayo, mga kaibigan. Hindi katulad sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay.
ko